Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, another Zoning 18 battle review for us. At ito yung battle ni Fernie at ni Jamie Sykes. Gaya nga mga nasabi ko before, si Fernie ilang beses na natin na-review yan. Sunugan, Motus, at dito sa Flip Top. Si Jamie Sykes naman, I think pangalawang beses or pangatlong beses ko sa kanyang mare-review. Alam ko na-review ko si Jamie Sykes isang beses sa Motus at isang beses din sa 1 minutes against Cygnus na sabi ko nga sa pagkakatanda ko parang Invictus versus Lanceta yon. So ayun, sa mga hindi pa sa mga hindi pa pamilyar sa estilo or sa performance ni Jamie Sykes, para sa akin may pagka-Lanceta talaga to 'di ba? So kaya nga nakita ko ang ganda ng match up talaga ng laban ni Jamie tsaka ni Cygnus ng 1 minutes kasi yun nga, mala Invictus versus Lanceta yun, na low budget, ganon. Tapos, itong battle naman na to, si Fernie, hindi naman natin pwedeng sabihin na, na mahina sumulat to Andito pa rin yung mga multis nito. Actually, or in fact, may pagkaluni pa nga to 'Di ba yung mga multis niya, isa rin to sa mga malaluni magsulat or magmulti, 'di ba? Na-appreciate ko si Fernie nung nasa sunugan Sabi ko, tangan na, parang katunog yung si Luns magbigay or mag-deliver ng mga multis. Tapos ngayon, katapat naman niya si Jamie na may pagka-Lanceta. So, it is a style clash for me. It's multis versus mga holos kung mag-holo si Jamie dito. So, yun, tignan natin. Magandang matchup to on paper, pero syempre it will depend on their retens kung paano nila atakihin yung isa't isa. So, yun, Fernie versus Jamie Sykes. Game. Enjoy natin to. Zoning 18 Takeover Lounge. Unang banat, Fernie. Asim kilig! Matutumbungan na agad to ng kawayan tagos bibig. Asim kilig ka. Kasi Jamie Sykes, hindi mo kayang mag-hunger strike. Pwede kang endorser ng Jasmine Rice. Aabutin ko sa puso parang binalentines kasi literal kung bababuyin. Israel sa Palestine. Kasi estilo ko, simple lang. 'Di ba? Si Fernie naka-multi agad. Hindi ko alam kung nasilip niyo 'yun, pero naka-multis ka agad si Fernie sa 4 bars niya. Pero malakas sa Gaza. Israel sa Palestine, talagang malakas sa Gaza. Kasi Nice. JS, ako Wordplay. yung Jason Statham na maladyan since yung pattern na meron Jordan Sparks na partner. Itong Oh, JS. JS, mare-wrestling lang na parang na Jack Swagger. Kahit ibalik sa alma mater, di makakaporma itong asshole. Walang silbi sa kintong JS. Drop out ako nung high school! Kupal. Tas may psych pa sa pangalan, kaya daw yung amats crazy. Pinaliwanag na yan sa science, ganyan pag 12 months, baby. Pero pinagpala ka pa rin naman sa 12 iyong months, pagiging baby. sobra sa buwan. Matagal kang nahimbing sa loob ng sinapupunan sa tiyan. Bukod sa sagad mag-regen ng iyong pangangatawan, kinaiinggitan ka rin ni Badang kasi kulang siya dyan. Gago. Tas kinocover pa yung kanta ng Slapshack, yung tunog, sabog sa medical. Sana kantahin mo rin yung Killing Me Softly, tas dedicate mo kay cholesterol. Kasi yung batok mo,
Hindi na kaya pa ng Maxipil. Ikaw ang epekto ng sobra sa Diatabs at Lomotil. Tas entablado pa yung piyesta, bigyan ng jacket, Kuya Will. Ngayon pang it's showtime, ako yung Dolphy sa Vodaville. Medical, Diatabs at Lomotil, di mo pa ba nararamdaman? Eto palulunok ko sa'yo, ewan ko kung di ka pa gumaling yan. Kasi itong kalaban ko nerdo na medyo masebo. Bumabattle to kahit panachos yung sweldo. Si Arik Chumempo, nagpain ng liempo, bigla kang tinaksi, dinala ka sa metro. Dahilan kung bakit may banuna naman ang naligaw sa Manila Bay. May tsansa ka sana kaso na ilagay ka sa maling kamay. Pagkatapos ipamasa, hihiwain, at sa pagsunog ay isasabay. Sa kahong ka ilalagay, uuwi kang pizza pie. Balat kalabaw! At butas mo sa ilong ang siyang patunay. Ika'y pinitsa pie sa unang round. Ngayon sa pool ko na yung bullseye. Okay. Okay. Umpisa pa lang ng round ni Fernie, nakita na natin yung strength niya, which is multis. Pinakita niya kaagad, hindi niya tinago, hindi niya nilabas yung multis niya sa gitna, sa dulo, hindi. Umpisa pa lang, andun na kaagad yung approach, andun na kaagad yung aggressive delivery, 'di ba? So multis, pinaangat niya kaagad yon. Pangalawa, yung linis ng performance. Pangatlo, yung dami ng angulo at references na ginamit niya. Yung laro, yung wordplay, especially the JS scheme, tangin ang ganda nun. Johnny Sins, Jason Statham, JS, tas biglang nagland sa wala akong pa sa JS, dropout ako nung high school. So binali niya. Ang ganda ng setup, 'di ba? The setup was very clever. Ang ganda eh. Ang ganda nun, tas biglang nag-drop sa or nagland sa dropout ako nung high school. So mixture siya ng technicalities ng wordplay tas joke, 'di ba? Tapos ayun, the entertainment, so good. Ang ganda nung ang ganda nung bitaw, ang ganda nung stage presence ni Fernie dito. Compare sa last battles niya dito sa Flip Top, kasi alam ko yung unang 1 minute, sa pagkakalam ko may 1 minute siya na napanood ko. Tapos hindi pa ganun ka taas yung kumpiyansa niya or stage presence niya. Pero ngayon, kitang-kita mo yung yung improvement in terms of stage presence. Mas buo na yung tiwala niya sa sarili niya, mas nadi-deliver niya ng maayos. Basta nag-evolve lahat. So, props kay Fernie, maganda yon. Ang ganda ng approach, direkta, especially the JS scheme, pinaka nagustuhan ko yung JS scheme, yung multis, ganda nun. So, ayun, tignan natin. Beatable pa rin naman yung round 1 ni Fernie. Hindi ko naman sasabihin na unbeatable yon or mahirap tibagin. Kaya yun ni Jamie Sykes. Pero, syempre, depende kung ano yung ipapakita niya dito. So, yun. Jamie Sykes, pahinga natin. Pahinga natin! Check! Di ko daw kaya mag-hunger strike. At least, pwede ko pa idaan to sa exercise. Ikaw kahit kung bursa kang gago ka, yung ganyang kapangit na mukha hindi pwede i-exercise. Tangina. Merong motibo at positibo to sa krimen na inspira. Basta kapaikot na kapalibot sa atin kanilang mga mata. Zoning, naging crime scene, to'y pag-iimbestiga sa tanong na sino ba sa amin ang magiging biktima? Flip-top game! Game! Kingin ang kilay na yan, pakiahit naman. Kung Bruce na multi kay Abra, yung sa kanya kay Rackley naman. Galing ka pa, nasunugan, pati mo man lang pinaliyaban, o kaya naman itinali na lang. Palibasa yung kurso pambobo, kaya hindi ka na tinalaban. Pwede sa laban, isa na namang criminology? G! Another gangster? Na trigger happy na mag-gun bars kahit di pa gumagraduate? Gato pa naman, yung gustong-gusto i-recruit at preferred ng 3GS. Yung mga tipong di marurunong mag-convert ng files ng Word to PDF. Gago. Mas mukha kang tanod na pagod at sa duty na pasobra.
para manatili kang mulat batak ka sa kakalaklak ng sting tsaka ng cobra. Kala ka naman kapag kumumbo to malaraw si na Ronda. Pag napadaan naman sa tondo to makikita na Romoronda kapag gabi sa rotonda. Okay. 5 taon mo na niyayabang yung bachelor mo na course. Suragan kalye pa lang nasa korte na yan doon sa basketball court. Di nagkakarir. Sa battle lang kaya mag-flex ng baril. Andiyan ka pa rin, buti di naging cheese at buti di napanis at di naging cheese sa tagal mo ng cream. Okay. So panalo, Tagal mo ng cream kung cheese. nais mo maging 5-0, ito initiation rights mo. Bago niya abusuhin yung rights nyo, salubungin niya muna yung rights ko. Ito sa... Ito sagot ko Galing. sa Kalaydo. Fuck them gun bars dyan sa lines mo. Silaw lang yung mga eyes mo. Hanggang sa mapundi yung lights mo. Pagtatatarin ko ng strike to. Di mo ako mapapatahimik, tsak ramdam mo ang bugso. Hangin, magbabagong ihip sa pagsara ng mga kamao. Pagkat di ko lamang laban to, ito ay laban nyo rin. Laban sa mga kagaya niyang hayok kong kumitil. Daliring Makati, nais kong manabit sinong bibiktimahin. Kung hindi isa sa amin, patunayan mo sa ating di ka isa sa mga salarin. At basta ka po, Bano! Di ko na yan pagtatanggol, pero wala yan sa katotohanan. Basta criminology, pulpol! Basta criminology, pulpol! Basta criminology! Pulpol! Yeah! Time! Gago. Tanginang yan. Yari ka kay Diyos pag nagtapat kayo. Okay. Jamie Sykes. Unahin natin sa performance niya. Isang malinis na performance para kay Jamie. Isang solido yon para sa akin. Pero sa tingin ko nagkulang si Jamie dito sa other references or other angles. Kasi kung titingnan nyo umikot si Jamie dito sa criminology na angulo. Although sa una, sa gitna nawala yung criminology na term or na angulo, pero pagdating sa dulo binalik niya. So sa tingin ko lack of angles at references. Yun lang, pero the rest sumabay sa performance ni Fernie. Andun yung delivery, andun yung performance, nandoon lahat, men. Andun yung mga suntok. Pero yun, yung gaya na sabi ko kanina sa inyo, nagkulang sa preferences at sa angulo. Doon lang nagkulang, guys. Pero the rest halos the same. Sa mga angles na direct kay Fernie. Yun yung mga hinahanap ko Pero yun, masasabi kong pantay sila sa stage presence, pantay sila sa delivery, sa performance, pantay sila doon. Nagkatalo lang talaga sa sulat. Si Fernie kasi may mga laro sa JS, may mga multis, iba't ibang flavor yung hinain niya. 'Di ba? From 4-bar set, multis, jokes, 'di ba? Nandoon makikita mo. Kay Jamie Sykes kasi more on technical, tapos medyo nagkukulang si Jamie sa references at angulo na direkta kay Fernie. So ganun ko siya nakita. So para sa akin, almost tie, but the difference yung ibang mga elements ng battle rap, yun yung nakikita kong kulang dun sa performance ni Jamie. So yun, dikit lang naman, pero I'll go with Fernie dito sa score na 9-8. 9-8 Fernie, round 2. Basta criminology, pulpol! Yun yung naisip niyang format, Gus. Galit na galit sa criminology, pero siya yung naka-combat shoes. Pinanood ko mga battle mo. Ang galing-galing mo. Ang galing-galing mong mag-choke. Hayop ka. Sa 3 bidyong pinanood ko, straight talo ka. Porket pa doon sa pamoso ako'y dihado, binigyan nyo na ako ng no-namer na di marunong manalo. Tapos bading pa. Alam mo, nasabi ko yan bakit nung nag-choke ka na sa reload sa edits ng Kanu ka napakapit. Diba? Wala Freestyle. Nakalimutan mo sulat mo. Lalabas talaga sa bibig kung anong laman ng utak mo. Kaya pala Jamie kapag weekdays, tapos Jamie kapag weekends. Kasi nung binabara ko Kanung Ray, hinanapan mo siya ng split ends.
Isang bading na rakistang nagsusumiksik to sa flip top at ang estilo ni Lance. Ang tanging chance sa maka-chip shot. Kaya dapat dito kasuhan ng 8293 Intellectual Property Code of the Philippines. Violation of copyright infringement in relation to Lanceta forgering. O kaharap mo ay krim doon ka sa Oblo Magmaasim. Ito'y batas ng Maynila. Alfredo Magmalalim. Sundalo ng tundo Malalim. kahit saan mapapunta. Baka sa pinanggalingan ng dugong maharlika. Kung usapang makabayan, malamang garote ka. Kasi fuck Olongapo, bitch kayo ng Amerika. Diba? Ang tondo ay kaharian, wala nang dapat pagtalunan. Ikaw ay nanggaling kung saan pinagputahan ng dayuhan. Nung tinutukan kayo ng barel, binigyan sila ng unan. Sanhi ng kaduwagan na inyong namana sa magulang. Ang inyong babae ay ginamit at nagpagamit para sa kotse. Pag dumarating si Mr. Smith, lumalapit para sa sobre. Kung sa amin niya nagsipunta, agad-agad yang tinutulunggis, alam mo yung aking binuboses. Kung sa tundo, puro tarantado, sa inyo punong-puno ng hostess! Diba? Baboy ramo! Kaso di uubray ang pabibo mo, Pumba. Kaharap mo'y leon na nanggaling pa sa tribo ni Juda. Mga banat korekta, walang libadura. Kasi pag ako nag-stretch, lulutang ka na ka-stretcher na Buda. Oo, lulutang. Di mo pa ba nababanaag? Ika'y anino lamang ng Lanceta. Hindi ka makakasayad. Okay. Ito sa akin, I don't know kung paano nyo na-take tong round 2 ni Fernie, pero para sa akin, ano to, one step behind to sa performance niya doon sa round 1. Para sa akin, hindi masyadong epektibo yung mga ginamit ni Fernie dito na schema, 'di ba? Na mga references, kasi kung i-compare ko sa round 1, much better yung round 1. Colorful yun, flavorize, ang daming makukulay na angulo, ang daming makukulay na references, ang daming schemes, may multis, 'di ba? Pagdating sa round 2, syempre I'm expecting na mas magiging ahead yung round 2 niya. Kumbaga pataas ba? Kaso anong nangyari, medyo naging flat sa sulat, naging flat yung references, naging flat yung angulo, pero pasok pa rin naman. Maganda pa rin, na-deliver niya pa rin ng maayos, pero nagkulang talaga sa kulay eh. So sa tingin ko round 1 was better, but round 2 was okay also. Naging one step behind lang yung round 2. Okay? Yun lang, round 2 ni Jamie, pakinggan natin. Mga banat, pakinggan natin. Game. Hoy, alias Looney! Looney. Hindi ka ba napapagod? Tanginan to, sigurado pag napapunta rin ng Olongapo, siya ay makikikantot. Siya si Fernie Navarro. Check. Siya si Fernie Navarro. Self-proclaimed hari ng Tondo pero alipin ka at best. Ha? Siya ay astang hari ng Tondo pero alipin ka at best. Pagpapari ring gusto, siya ay Gumburza represent. Ayan yung grupo niyang bitbit. Sige, sanla mo yung corona ngayon walang may interes. Mag-antay ka man ng grasya pag garote di disgrasya. Ito ay paghihigpit. Kasi ginipit! Kaniwan lazy at wala kang nakapitan. Pinagtulakan pala yun nung nagtangka na siya ilapitan. Tinapakan mo pa ng tao tas magbabait-baitan. Astang hari ng Tondo pero sa kanyang pagtungtong kay Wandi niya na pagharian. 2 steps back kung maglakad, back to square 1 ka ngayon. Napa-step down ka agad, step 1 pa lang yon. Tong hindi nag-step up sa stair down agad baon. Tol, you better square up kung ayaw mo na makahon. Kaya di ko tinuring na bantayan, tapang-tapangan wag tularan. Ang aking naging kalaban na yung katamaran ka na sulatan. Muntik ako na, mapabayaan pero hindi ko pa pwede. Di ko tinuring na bantayan, tapang-tapangan wag tularan. Ang aking naging kalaban na yung katamaran ka na sulatan. Muntik ako na, mapabayaan pero hindi ko pa pwede sukuan. Nabaliktarin mundo at itong taga-Tondo naman ng aking matutukan. Pagka-step,
ay methodical, slow lang gagawin. Tunog ay sad and emotional like bow and violin. Ito'y instrument of death na kahit di sila mag-cheer, sa hiyawan mo pa lang yun na ang music to my ears. Nice! Yun, maganda yan. Yun ang music to my ears. Yun ang music to my ears. Biglang sudden change of tone kung matunugan mo huni ko. Ano pa bang masasarap papakinggan sa 2 beses kanilang paso sa sunugan ni Unico. Pinunit, niretaso, kinapuutan mo na masyado. May clothing line ka pa gago pero walang disenyo bago dyan sa kasuotan mo na baro. Kaya Fernie Navarro, magpalit man ng damit din na bibenta, what a shame. People wanna look so fly, but we don't wanna buy ang detalyados mo na plain. At alam ko mahina yung kitaan, kaya good luck sa annual fees. Pero pagkatapos kita balatan, ikaw dagdag sa casual tees. Gawing attire kanyang balat na para bang si Ed Gein. At pag nakasuot na yan, nag-snap, abo ka na sa endgame. Time, bitches! Nice! Pumalag. Eto. Magiging crucial yung round 3. Pero eto lumakas si Jamie dito. At iniwan niya talaga si Fernie sa round 2. To be honest. 9-8 sa round 1, diba? In favor of Fernie. Eto naman sa round 2, bibigay ko kay Jamie rin yun. Pero dikit din. 9-8. So, ano yung mga keys para mabigay ko kay Jamie yung round 2? Marami. 'Di ba? Sobrang dami, sobrang colorful, especially the flow. 'Di ba? The flow, tapos yung ganda ng violin reference, tangin ang ganda nun. At mas agresibo si Jamie Sykes compare sa round 1. Mas ramdam mo yung impact ng haymakers, ramdam mo yung punchlines, ramdam mo yung mga direktang suntok para kay Fernie. Mas gusto ko to, mas powerful to. Sayang kasi kung ito yung round na tumapat doon sa round 1 ni Fernie, baka baka mag-iba pa ng ihip yung ng hangin, baka mabigay pa natin sa kanya or baka tumabla pa. Pero ayun, nevertheless, it was a good rounds for the both MCs. Fernie, nakuha niya yung round 1 sa score na 9-8. Sa round 2, ibibigay ko yung kay Jamie Sykes sa score na 9-8 din. So, tabla. Crucial yung round 3. Magiging dikit yung hatol natin for sure. Pero, ayun, based on your preference, guys, ano yung mas trip nyo? 'Di ba? Para sa akin, tabla tong rounds 1 and 2. Round 1 nakuha ni Fernie, sobrang flavorize yun, sobrang colorful nun. And sa tingin ko, yung round 2 naman ni Jamie is tawag dito, yung round 2 ni Jamie is compared to Fernie's round 1, sa tingin ko magkapantay. Ganun ko siya tinignan. Syempre, ang basis natin is yung round 1 ni Fernie. And sa tingin ko, yung round 2 ni Fernie hindi umabot doon sa round 1 niya. And sa tingin ko naman, yung round 2 naman ni Fernie tumapat doon sa round 1 yung round 2 naman ni Jamie tumapat naman doon sa round 1 ni Fernie. Kaya ganun ko siya ginudge. So sa tingin ko, the power, the intensity, the delivery, the returns, identical sa round 1 ni Fernie at sa round 2 ni Jamie Sykes. So yun, dikit yung first 2 rounds. Round 3 will be our deciding factor or deciding round. Let's see. Game. Binabanat pa yung clothing ko, masyado kang hangal. Huwag ka mag-alala, gagawan din kita ng clothing kaso medyo mahal. Paano batok mo pa lang 3 inches na yung kapal? Gago. Tinalo ka pala nung ETS? Even though you tried against ETS. all odds? Kaharap mo yung mas walang sinasanto at alam yan ng old gods. Oo, ako yung hindi mo kakilala na kakilala ng kakilala mo. Ikaw, hindi ka man nga lang kakilala ng kakilala mo. Sasampalin ko tong baliw para magising sa pagkalito. Nagbabaliw-baliwang ka pa lang. Oo, schizo na, tinalo ko. Okay. Si Van Wala Lacy. ka palang grupo?
Mag-isa ka na lang kumakanta. Di na ako magtataka, asawa mo nga, iniwan ka. Di ba? Yung mga pangarap daw kasi hindi mo na natutupad. Bigla siyang nagsipag, nag-register na sa tupad. Pangit ba at mahirap kaya ka naging huwad? O ano ngayon, pinagpalit ka sa mayaman na bulag? Ha? Gago. Nung una ka lang daw kasi sweet, Mayaman na dati ka bulag. lang todo date. Nung huli napapansin, ikaw na lang kumakain ng chocolate. Sobrang misfortunate. Ito naman todo rape, kaya siya na-ovulate. Iniwanan ka ng bata, ginawa niyang surrogate. Kaya walang silbi, kahit maging pinakamaangas ka pang creature. Kitang-kita sa gesture na nasasaktan ka pa rin kapag napapansing dalawa lang kayo ng anak mo sa family picture. Wala kang fatherly figure. Okay. Kaya imbis nagpapalapad ka ng role sa ligan to at dito ka nakikisama, umuwi ka dun bano, gampanan mo yung role ng pagiging asawa. Karne-karne tong taga-norte. Di na pwede mag-angas sa katimugan. Sunod-sunod, sinusundang hindi tatalikuran. Iyong dugo, tulo-tulo, iyuyatang nakalimutang kalugar to ni Andres at welcome sa Katipunan. Kaya kung inakalang madali, ikay mali, manong. Yung init mo nasilyaban lang ng maling gatong. Masahol ka pa sa talangka, ikay alimangong. Nasa karagatan at ako'y piratang malalimahong. Tagpas ulo nitong apo, parang tuli na nagkamali. Sa bawat putok nitong rounds ay 3 ulit yang nagapi. Kasi tila itong J. Rizal sa mga sulat ay masasawi. Galawang Marcela Agoncillo. History kapag nagtatahi ng body bag. Baliw! Okay, patay tayo dito. Round 2 and 3 ni Fernie magka-level. Magka-level, guys. Nag-aantay ako ng ng pag-angat ng performance ni Fernie katulad na maulit niya yung round 1 performance niya. Pero in the end sa paano ko siya napanood sa power scale ko, rounds 2 and 3 ni Fernie magka-level. So, hindi na naulit ni Fernie yung round 1 performance niya sa 2 and 3. Pero, tignan natin. Ano yung magiging bawi ni Jamie Sykes dito. Pero, if ever maulit ni Jamie yung round 2 performance niya, ibibigay ko yun sa kanya. Okay? Medyo nawalan ng Ando pa rin naman yung kumpiyansa. Ando pa rin naman yung stage presence ni Fernie. Pero sa tingin ko kasi, nagkukulang talaga siya sa sa effective references, tsaka medyo nahahabaan ako sa setup na hindi nagiging ganun ka worthy yung punchline or haymaker . So ayun yung mga nakita kong kulang sa 2 and 3. Pero sa round 1 sobrang color nun, sobrang colorful nun, sobrang flavorize yun. Ang ang gandang pakinggan nun. Kaya nga sabi ko, nag-expect ako ng ganun ulit sa round 2 Pero 'di ba, sabi ko bumaba ng konti. Pagdating sa round 3, syempre I'm expecting pa rin, 'di ba? Pero yun nga, hindi na naulit 'yun. So mayayari si Fernie dito pag naulit ni Jamie yung performance niya sa round 2. So yun, Jamie, pakinggan natin. Babe! Love you to! Gago. Tangina, pre! Sinasabi mo wala akong asawa? Kapal naman ng mukha mo. Yan na yung bara mo. Shoutouts kay Joanne tsaka Franz Ignacio na di mo ka-apelyedo! Kamusta naman yung mag-ina mo? Ano? Oops, di ko mention yung rhyme sa mag-ina mo. Baka alam mo na. Pero, Jamie versus Fernie, parang Godzilla versus Barney. Or is it the other way around? Walang birong nakakatawa sa mga ginawa mo't mga sinasabi. Nabilog ka lang at nagpakatanga sa harap na napakarami. Na aning sa mga sinabing. Magaling daw to si kumpare. Kung wala ka pa ring balak magpatingin, hintayin mo na lang at saka indahin yung sakit ng mga pangyayari. Kasi, halos dekada na ring nakaharap itong si Fernie sa may lumang salamin. Kung maghahasa man si Looney, ikaw ang unang salarin. Crime of passion niyang nahubog, may pagka-poetic rin. Tamod ni Marlon yung pangmumog, findings ng forensics team. Kaya ba puro kabulaanan? Ano ba di mo maunawaan?
Kung di totoo, lunukin mong buo kung nais mong may mapatunayan. Luning-luni, ulul ka. Luni-lunihan na yun ka. Huling-huli sa pang dudupli ka. Kada ulit na magmumulti siya, dudoble yung multa. Kasi oras na ng paniningil. Sa matagal mong pinakinabangan, agad-agarang napasiil. Pinalabas sa sariling tahanan. Kinumbidan niya ako mang Ivek para koneksyon nyo ipaputol. Ikaw kinontrata ng in-check para umiyak sa sariling burol. Patay tayo dyan. Kada patak bawat segundo sa pagkuha siya'y papanaw. Pagkabagsak agad tumulo sa pagluha niyang mababaw. Kiliti lang ba kaya maagaw? Magpakita ka ng lalim. Bangkay mo umaalingaso sana ay maamin sa amin na iba yung di mo kaya doon sa di mo lang maamin. Yes! Tay ka dyan. Sahod na ng sahod doon sa haritong duka. Panahon na ang nakapagsabing di sa'yo tumutugma na kahit kayod ka ng kayod, wala ring nabubulsa. Kapag kopi alamayapa, papuri sa mayakda. Di mo ramdam ng kinakahiya ka sa dami mga kamukha niya. lakas. Ikaw yung nagkakandara pa sa imahen kumakawala na. #FreeLooney. Pero nakalaya na siya eh. Kaya balik tayo sa Jamie versus Fernie. Librong bukas lang ang puhunan mo na wala kaalaman mo at habang aray na namin yung natutunan mo, walang kawala ka sa kalawang. Habang ako, stainless, kahit yurakan, panay mapinipindot. Straight edge kahit kailanman ay hindi ito titiklop. At traidor na akong traidor kung sa tingin nyo ganon. Basta wala nang bano sa way ka po, naban na ni Enigma ba ngayon? Unless, mais ka boss. What happened, Bella? English ka pa kanina. Ngayon tayo mag-freestylean, paabuti ng round 4! Pero joke lang, time! Galing! Zoning 18. Utang ina mo, Jamie. Utang ina. Whew. Bitin. Tang ina, binitin ako ni Jamie Sykes dun, tol. Strongest round, tol. Hindi pwedeng, hindi pwedeng... Fuck. Totoo yung sinabi ni Fernie na puro choke nga si Jamie sa mga last battle niya. Kung di man choke, starter. Unang panood ko sa kanya sa Motus, nag-choke siya doon eh. Hindi ko lang maalala yung laban niya kay Cygnus kung nag-choke siya doon. Pero, ayun, nevertheless, focus tayo dito. Strongest round, tol. Jamie Sykes, round 3. 10-8 yun in favor of Jamie Sykes. That's it. Round 1, nakuha ni Fernie yun. Pero rounds 2 and 3 ni Fernie, naging monotone. Nagkulang sa mga angulo. Nagkulang sa mga references. Nagkulang sa mga... nagkulang sa sa mga choice of words na mas magiging epektibo para sa pinaka punchline. Gets nyo? Kumbaga, andun na yung setup. Okay na, maayos na. Pero bago dumating sa pinaka haymaker, pinaka punchline, doon nagkukulang eh. Doon siya nagkukulang ng isa, dalawang salita para mas maging icebreaker talaga yung linya na yon. Kay Jamie naman, round 1, kulang. Aminin ko, nakulangan ako sa round 1 ni Jamie Sykes. Pero sa rounds 2 and 3, paangat. Yun yung naging difference ng performance ni Jamie Sykes kay Fernie. Si Fernie monotone, rounds 2 and 3, pero kay Jamie Sykes, paangat. Yun lang, ganun lang kasimple. 'Di ba? Tsaka nakita nyo naman kung ano yung naging performance si Jamie Sykes sa rounds 2 and 3. 'Di ba? Naghalimaw, especially the round 3. Halimaw talaga. Kaya Jamie Sykes ako dito. Final score 988 para kay Fernie, that's 25. 25 points for Fernie. Kay Jamie Sykes naman is 8, 9, and 10. That's 27. So, 27 to 25. Round 1, Fernie. 2 and 3, Jamie Sykes. Solid na Jamie Sykes yun, tol. Solid ka, men. Jamie Sykes. Sobrang solid nilang pareho. Pero ang boto ng hurado, 5-0, magigay para kay Jamie Sykes. Shoutouts pa rin, Fernie. See? Jamie Sykes, men. Akala ko makukuha na ni Fernie yun eh. Kasi nakapag-set si Fernie ng standard or ng tone sa round 1. Pero, anong nangyari? Round 2, tinapatan ni Jamie yun. Pero round 3, nilagpasan niya yun. Ganon. Judges.
Maraming salamat, Laptop Battle League. Sa lahat ng bumubuo nito kay Saraning, kay Kuya MZite, Motos Battle League. Tabi all. Shoutout SOB, Sianggang, Rodel, Taibi sa taong 213 UM Batch 17 nun. Yo, Diyos, binuto ko round 1 Jamie Sykes. Kala ko kay Fernie na, pero nung bumanat si Jamie Sykes, mas nakuha niya. Ang ganda ng angle niya, tungkol sa cream, taga-tundo. Ayun, tapos round 2, ang ganda nung pagbagsak nung ginawa ni Fernie. Parang naging sagot siya sa round 1, pero magkaibang round sila. Mas binoto ko pa rin sa round 2 si Fernie kasi, ayun, Omsim, ang ganda ng angle niya na yung criminology na taga-tundo, tapos nilabanan niya ng puro bokpok naman yung gapo, hindi lumalaban, mas minibigay yung sarili, di tulad sa tundo nilalabanan. Then round 3, yun, kasi consistent si Jamie Sykes niya sa way of battling niya 1, 2, 3. Mas binigay ko sa kanya yung round 3 kasi mas nag-enjoy ako sa flow, mas tumatama yung suntok, tsaka yung ender, mas malakas kumpara kay Fernie. So ayun, round 1 Jamie Sykes, round 2 Fernie, round 3 Jamie Sykes 2-1. Props kay Fernie, congrats Jamie Sykes. Yun, nice. Pero ako, all 3 rounds binoto ko si Jamie Sykes. Kung sa sulatan naman, feel ko, nagle-level naman sila pareho, pantay naman sila. Yung nilamang lang talaga ni Jamie Sykes, kada round may mga mas lumalanding siya na punchline na nagiging haymaker talaga at na-absorb talaga ng tao. So, all 3 rounds, Jamie Sykes. Yun, Casper, binoto ko si Jamie Sykes. All 3 rounds parehas naging takbo sa akin. Magaganda din naman yung mga banat ni Fernie, pero pagdating ng rounds ni Jamie Sykes, lagi siyang may mga pinapakita na nagugustuhan ko. Nagugustuhan din ng lahat. Kaya all 3 rounds. Kung strictly punchline count or points, pantay lang naman para sa akin. Pero ang maganda kasi kay Jamie Sykes, dinagdagan pa niya ng flow. Pati mga kakaibang atake, angles, konsepto, at ang lawak pa ng vocabulary niya. So, props kay Fernie, pero yun, para sa akin, all 3 rounds, overall performance, pati content, Jamie Sykes. Rafian, binoto ko si Jamie Sykes, all 3 rounds. Props kay Fernie. Sobrang galing nila pareho sa pagpapakita nung galing nila dun sa estilo nila, pero mas natripan ko lang yung kay Jamie Sykes. Mas naangasan lang ako doon, tsaka mas nagandahan ako doon sa mga binato niya. Yun. Okay. So, wala tayong naging kaparehas na naboto doon na round 1 binigay kay Fernie, 2 and 3 Jamie Sykes. Pero ayun, the outcome klaro naman na kay Jamie Sykes yung battle na to. Yun, hindi na rin ako magdadagdag ng ibang mga details, pero yun, naging solidong performance yon for the both MCs, pero nangibabaw dun yung performance ni Jamie Sykes. Yun, shoutout sa lahat, shoutouts kay Jamie, congrats kay Jamie, and syempre, shoutout pa rin at bawi sa susunod, Fernie. So yun, kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.